Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Live from our Vanguard Radio Network studio in Metro Manila with Attorney Edward Chico and Jen Galvez. And simulcast over 95.9 Big Sound FM Baguio City with Rico John Ferrer. Basta Batas is also heard over the following radio stations: 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija; 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela; 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan; 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union; 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya; 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol; 107.7 Big Radio, Bungabong, Oriental, Mindoro; and 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. This is Basta Batas. Si Mary Jane Veloso ay isang overseas worker na nahuli sa paglanding sa Indonesia na may dalang 2.6 kilos ng heroin sa maleta. At matapos ng 6 na buwan na paglilitis, sinintensyahan siya ng death penalty doon. Nakaschedule na ang kanyang execution noong taong 2015. Pero ilang sandali bagong execution, pinagbigyan ng Indonesia ang hiling ng Pilipinas ng isang temporary reprieve or suspension of execution. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Ang inyo pong video na napanood ay mula po sa News 5. Mga kabatas, magandang hapon. Sa wakas, mga kabatas, makakauwi na ho si Mary Jane Veloso na ilang taon ding nakakulong sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Ang kababayan nating nahatulan ho ng death penalty noon, malaya na bang tuluyan ngayon o lipat selda lamang? Ano ang mas malalim na problema na bumabalot sa kwento ni Mary Jane Veloso? Kung walang death penalty sa batas dito sa Pilipinas, ano ang sasalubong sa kanya sa kanyang pag-uwi? Samantala ho, tanong ng mga kabatas ho natin na may kinalaman sa batas, bibigyan natin ng libreng payong legal mula naman po sa ating nag-iisang attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Ang lahat ng yan, dito pa rin po sa pilit na ginagayang programa, ito po ang Basta Batas. Ako po si Rico John, kasama niyo po ngayong araw na ito, buti naman at syempre, kasama rin ho natin ngayon si Attorney Edward Chico at si Miss Jen Galvez. Ayan, hello sa inyo. Welcome back. Ay, welcome back pala sa akin. Oo nga. Ako pala ang welcome back. Sorry. Good naman. afternoon mga kabatas. Good afternoon, Attorney Edward Chico na may show mamayang gabi. Congrats Rico John Ferrer ha. Nanalo kayo second runner-up sa debate. Uy, thank you. Attorney, ano masasabi mo sa nanalo nating Rico John Ferrer sa debate? Well, unang-una, no, nung palang sinabi natin dati na Rico dyan, number 17 sa balota, nakita natin na talagang may kakayanan itong si DJ Rico dyan. And I couldn't be happier. I'm so proud of our DJ Rico for bringing home the bacon. Ayan, congratulations, sir. Kasi hindi ko naman natin yung makipag-debate. Hindi ako sumali sa ganyan. Wala, hindi kasi hindi mo na daw kailangan mga ganong debate. Magaling ka naman na makipag-debate. Mananalo pero ka daw sa kasi isang debate, talaga. Kaya tayo hindi nananalo, attorney. Saan yun? Ano yan? Sa isang debate siya hindi nananalo. Debate ng sa misis niya. Ay, hindi. Hindi kami nag-debate ng asawa ko. Kasi Bakit? hindi ko yung kinokontra. Hindi ko yung kinokontra. Yun lang. Tama. Payo po mga kabata sa inyong mga, Oo. sa mga kalalakihan, payo po na wag na kayo mag-aksaya makipag-debate kasi Pag wala kasama naman ninyo, huwag niyong kokontrahin. Ngayon, paano attorney kung matindi yung mga sinasabi niya, ang style naman daw, huwag kang makinig. Yun lang ang gagawin mo. Kaya mo na siya magsalita at iba yung iniisip mo. Ay. Tapos pag tinanong kanya kung nakikinig ka ba, sabihin mo lang oo. Kaya, yan ang mga sikreto lang dyan na Yan gagawin ang mo. mga Pala style yun. mo, attorney. Uy, welcome back, Rico Oo. John Ferrer. Na-miss ka namin. Pero mga kabatas, gusto ko lang pong paalala, paumanhin ulit sa pangatlong pagkakataon. My goodness, talagang hirap na hirap po akong hanapin ang aming Basta Batas phone. So ngayon, yung ating freeload at saka yung ating hotline, Oo medyo nga. suspended po ng konti. But if we will do our best, pag hindi po namin nakita yung unit na, sino ba kasi nagtago ng telepono na yun eh? Pipilitin po namin. Kung Uy, hindi umami naman, na baka mamaya, baka nagtitipid tayo, aminin na natin sa uy, ating hindi, mga ano ka ba? kabatas, ha? Mm. Talagang Hindi. 150, 60, nagtsatsyani tayo. Uy, hindi Ano naman. to?
Pangit. Hindi. Talagang na-misplace yon mga kabatas. Sobra naman yun cost naman pala. cutting na yan, ha? Hindi ikaw talaga. In fact, kami... Napapansin ko, hindi na-brewed ang coffee natin sa studio. Uy, May grabe. mga red flags ako nakikita eh. Your Honor, Ang I CR object. walang tissue. Sabi ko, ito siguro coincidence lang. Attorney Edward Chico, ikaw talaga nagpapagawa ka lang ng bahay, kaya ganyan kay. Anyways, maganda po yung pag-uusapan natin ngayon mga kabatas kasi tungkol po ito sa, kung naalala nyo, 14 years ago, if I'm not mistaken, niyanig po ng usapin na to ang buong Pilipinas. Ito po yung kwento at laban ni Mary Jane Veloso, who happens to be from Cabanatuan. Di ba, Rico Jan? Cabanatuan. Oo, Yes. Rico Jan na parang in love yata ngayon kasi may pinipimple ka. Oo. Huwag mo hawakan! Sorry. Naalala ko may intern tayo, favorite ni DJ Vico dyan. Sino nga yun? Anong pangalan nun? Favorite niya lang kasi mabait. Mabait, Sino nga yun? Si Wala. MB. Ikaw naman. Huwag niyo na MB. inaano. Yung mga- Ayun, binanggit na. Sino DJ Vico? Si Sinabi ka ni MB. DJ Vico. Oh. Okay, tamo, alala niya pa si MP. Kinonect mo talaga to sa film. Dalawa to, MB. Anyways, so mamaya po mga kabatas, pag-usapan po natin at hihimayin niya ni Attorney Edward Chico kung ano po yung naging usapin tungkol dyan sa anggulo ng batas at ano po yung mga posible pang mangyari in the coming days. So, I'd like to take this opportunity, Attorney and Rico dyan, para pasalamatan. I-congratulate ang Pangulong Bongbong Marcos for a job well done na maibalik po itong si Miss Mary Jane Veloso dahil naligtas siya from sure death penalty, 'di ba? Sa Indonesia very strict sila. But papaliwanag po yan ng attorney ng bayan natin maya-maya lang ng konti. Jamie Tiongson Reyes, huwag ka na magpanggap, okay? Gamitin mo na yung totoo apelido mo, excuse me. Germs, magandang hapon sa'yo. At bago ko makalimutan, happy 3rd anniversary, work anniversary sa ating very loyal na fan, si Cherry Non, na nagpapanggap naman bilang Ayub Raliugaan. Yan. No. Kala nyo, naitatago Nyo. nyo. Naitatago nyo mga tunay na pangalan nyo. Kala nyo. O, di ba? At sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, magandang hapon. Papanoorin niyo po kami sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sa unang tanong, Rico John Ferrer. Alright, ang unang tanong natin, eto, I ang think- sabi dito. Caller ba Ang to? sabi dito. Ha? Caller ba to? Okay, sige. Oo, caller to. Habang Habang nire-ready natin yung caller, Oo. Rico John. Ito muna yung texter muna natin. Payong Sabi legal niya- muna tayo, ano? Yes, Attorney Oo. Edward Chico. Ito muna, libreng payong legal muna tayo from our texter 6795. Gusto ko yung talagang Sabi niya, ini-emphasize natin yung libre. oo, Libre payong legal. libre. Talagang libre. Uy, ikaw naman mag-public service ka. Dami mo ng pera eh. Ikaw Bakit naman, hindi pa ba public service yan? Libre na nga. Oo nga. Ako libre naman na lahat yan. ng tanong nyo sasagutin ko. Hindi Ikaw ko lang ka na sigurado kung nagrereklamo. tama. Kung tama. Kasi libre. Pero sasagutin ko. Sasagutin. Pag O, ito, libre, hindi ko lang pakisagot. sure kung tama, ha? Uy, pag nasa Huwag TV kayong na tayo, libre umayos na na. nga, ha? Uy, pag Libre na, tama nasa pa. TV tayo, umayos na tayo. My gosh, ano ba? Basta sasagutin natin to, hindi lang tayo Order. sure. Ayos naman. Ngayon, Ayos. kung mali ang sagot ko, pastel, Oh. tsahan tayo, libre. Ano talaga yan? Wala tayong research dito. Oo Free nga, eh. oo nga. Hindi, joke lang po Hindi, yan. mga kabatas, abangan nyo ang Basta Alin Batas sa tanong, go. TV. Oo. Okay, go Rico dyan. Okay, magkano po ba makukuha? Sa channel ano 305. Hindi, joke lang yun. Okay, Rico dyan. Magkano po ba makukuha ng asawa ko sa separation pay niya? 11 years na siya sa service, tinanggal po siya, gawa ng puro palpak daw ang ginagawa niya. Pakisagot naman po, salamat po. Separation pay, magkano daw ba pwede niya Well, kung makuha? tinanggal po siya dahil palpak yung ginagawa niya, ibig sabihin tinanggal siya for a just cause, ano? So, ang gagawin niya muna, dapat labanan niya yung pagtanggal sa kanya. Kasi dapat patunayan niya na hindi naman siya talaga nagpapabaya sa trabaho para nang sa ganoon ay maibalik siya sa kanyang posisyon, or kung hindi man siya maibalik, magkakaroon ng tinatawag na unjust dismissal, ano, or illegal dismissal sapagkat hindi valido yung ground. So, maaari siya makakuha ngayon ng kanyang mga benepisyo kasama ang separation pay. Kasi pag ikaw ay tinanggal sa trabaho at may kadahilanan ng pagpapatanggal sa iyo, binigyan ka ng notice o ikaw ay nagpapabaya o
o bigyan ka namin ng pagkakataong magpaliwanag. Kaso kulang ang paliwanag mo, tatanggalin ka namin dahil ikaw nga ay may negligence, di ba? O hindi mo ginagawa ang trabaho mo, wala ka pong makukuha separation pay. Dahil ang presumption po, dinanggal ka po sa trabaho na may kadahilanan. So kaya kailangan pumunta ka sa NLRC para magreklamo ka na pasinungalingan mo. Yung sinasabi na ikaw ay pabaya sa trabaho at ang totoo, tinanggal ka nila ng walang tamang kadahilanan or valido or legal na kadahilanan. At dahil dyan, doon ka pala makakakuha ng separation pay. So linawin po natin yan na yung separation pay, it presupposes na ikaw po ay napaalis sa serbisyo dahil hindi tama yung pagpapaalis sa'yo, hindi tama yung ground, ano? So it amounts to illegal dismissal. O kaya po, ngayon kapag ikaw po ay natanggal dahil may dahilan, wala ka po separation pay. Ngayon pag nag-resign ka, wala ka din separation pay because you resigned on your own. Yung iba, di ba, ginagawa, yung pinipilit silang mag-resign, Yes. yung gagalitin ka, gumagawa ng dahilan para umalis ka na lang sa trabaho, di ka na nila kinakausap, di ba? Parang ini-alienate ka nila hanggang sa ikaw na magsasabi, parang hindi nyo ako tanggap, magre-resign na ako. Wag po kayong basta magre-resign kasi pag voluntaryo kayong umalis, hindi nyo makukuha yung separation pay nyo. Yung separation pay, makukuha nyo lang yan kapag kayo ay inalis ng hindi tama. O kaya may mga kadahilanan, kagaya ng retrenchment or redundancy. Ibig sabihin ng redundancy, sobra na yung mga empleyado kumpara dun sa ginagawa. Or retrenchment dahil nalulugi yung kumpanya, kailangan mag-alis. So in these cases, ikaw ay nakakakuha ng separation pay. Pero again kung tinanggal ka dahil may kadahilanan, di ba? Dati meron akong kliyente, nagnakaw kasi siya doon sa nagnakaw siya doon sa, anong tawag dito? Nagnakaw daw siya doon sa grocery nang kinain niya yung biskwit. Yung it turns out yung biskwit pala na kinain niya ay may expire na. So, tinanggal siya tinanggal siya nung may-ari ng grocery. Expired na eh. So, yun, naging kliyente ko yun. Pero pinaliwanag namin na hindi naman masyado namang hindi naman masyadong mabigat na kadahilanan yun. Pero napagbati naman subsequently, nagkaayusan naman sila. Actually, dinimanda pa nga ng qualified theft, hindi ba? Really? At unang sinangguni nila yan sa pouch chief natin kay Ma'am Acosta. Kasi ano naman ang sabi ni Madam? May radio show si Ma'am Acosta noon. Nung naidemanda yan ng qualified theft, naalala ko, present pa yan doon eh. So sabi sa kanya, ma'am, may laki po ang nangyari dito. Kami po ay idinamanda. Ay sabi ni Ma'am Acosta, ano bang problema ninyo? Ang totoo lang po, kinain namin yung biscuit po. Gutom na gutom kasi kami dun sa bodega. At the same time, ma-expire na. Sabi ni Ma'am Acosta, ano po bang pwedeng gawin dito? Kinausap po yung yung may-ari. Ang sabi ni Ma'am Acosta, naalala ko, dito sa may-ari, isa lang masasabi ko, no? Napakalupit nyo po. Hindi po tama yan. Biniyayaan kayo ng Diyos. Ito po mga tao na ito ay kawawa. Hindi man lang po sila makakain dahil nagugutom sila. Ganyan talaga Pa-expire pagkakasabi. na naman. Ganun yung pagkakasabi niya. Hindi, iba talaga si Mama Costa. Pero tumawag dati dyan, may problema, petition for correction of entry. Kasi gusto niya baguhin yung pangalan niya, pero very complicated. Ang hirap talaga kasi ang daming komplikasyon sa fax. Di sabi niya, ano po bang gagawin ko? Sabi nung anchor, yung parang ikaw, ma'am, dyan may anchor, di ba? Sabi nung anchor, ma'am, aminin mo itong katanungan to, napaka-komplikado, no? Ang hirap sagutin. Sabi naman ni ma'am ako, totoo naman. Pagka ganito parang ang gagawin. Ganito lang ang gagawin dyan. Kumuha siya ng abogado, siya nang bahala. Napanood ko talaga yan libre pa yung legal eh. Ganun talaga, ganun din ako dito. Libre, ganun. Dapat seriously po, kagaya na sinasabi ko, importante po talaga na yung pagpapaalis sa inyo ay hindi po dahil merong kadahilanan. Kasi if it's for a valid cause, wala kang separation pay. Correct. Kailangan din wag kang magre-resign. Kasi pag nag-resign ka, pino-forfeit mo yung separation pay na yon dahil ikaw mismo yung umalis. Right. So, kaya Sayang yung benefits. kailangan, makukuha mo lang yung separation pay mo kung may validong kadahilanan, kagaya ng retrenchment, or kagaya halimbawa ng redundancy, kagaya ng nasabi ko, or halimbawa tinanggal ka, pero it's for an unjust cause. So, ang tawag dyan ay
illegal dismissal. Ayan. Oo, mamaya iso-segue ko yung siguro after nito kasi ready na yung caller natin, attorney. Yung yung nagtatanong natin sa basta batas bigay tulong chat group natin. Mamaya sabihin natin 'yan. Pero I think ready na yung caller, Karina. Ready na ba? Rico Jan. Hmm. Okay, alright. Ang anonymous caller ho natin, nasa linya na ho ng telepono, tungkol ito sa pagsasampa daw niya ng vowsy, attorney. So, hello, magandang hapon. Hello po, magandang hapon po, sir. Opo, andito na po si Attorney Edward Chico. Pwede niyo na pong bagitin yung inyong problema po. Ay, gawa nga po yung sa ama po ng mga anak ko, hindi na po nagpadala po ng tapos kung ano-ano pa pong mga sinasabi niya masasakit na salita. Ano po Nagmumura kayang... Opo. Mm-mm. Ano po yung mga masasakit na salita po? Baka minsan yung masakit sa inyo, hindi naman pala masakit talaga. Para mabigyan ko kayo ng tamang legal, payong Yung legal, po, ano po masasakit na salita ang sinabi? tarantado, putang ina mo, ganun po. Ay, teka lang po. Teka lang po. Medyo na po PI na lang. Madam, medyo PI na lang naman. Tinanong Ito mo naman, kasi, attorney. binigla naman kami. Tinanong mo. Oh. Madam naman. Sabihin niyo na kung nagmumura ho, minumura ho kayo. Tinanong ng abogado kung ano yung specific, edi sinabi niya. Pwede naman sabihin, minumura po ako, ganyan. Oo, minamaliit. Masunurin lang masunurin lang yung Bago natin, sa atin si attorney. JV Valdez na. Okay, go. Sige po, ma'am. So, minumura kayo, ganon. Opo. Okay. Ma'am, ganito po, may trabaho ba kayo? Sa ngayon po, naghahanap po ako ng trabaho kasi po biglaan nga po yung pagsabi niya na hindi niya na nga daw po obligasyon ngayon ng mga anak namin. Ay? Okay. Ang mga anak nyo ay legitimate children or hindi? Kasal ba kayo nitong Illegitimate si child. lalaki? Hindi po kami kasal. Isa lang ang anak nyo pero hindi kayo kasal. Tatlo po. Naku. Tatlo po ang anak namin. Okay. Nagsasama kayo or hindi? Nagtatrabaho po siya sa Manila. Tapos nandito po kami sa probinsya. So nagpapadala lang siya ng pera. Magkano pinapadala niya kadalasan? Sa 2 araw po, 500 po ang Uy, kulang Naku, yun. maliit. Anong trabaho po nito ni Kuya? Driver po. Okay, bakit niya po sinasabi na hindi niya na kayo obligasyon at hindi na siya magpapadala? Anong dahilan daw? Daw po, tapos na daw po yung obligasyon niya. Wow. Sobra pa daw po yung nagawa niya. Oh, wow. Attorney, bago to. Okay. Ma'am, ganito po ang gagawin natin, kasi kung wala kang trabaho at hindi siya talaga nagpapadala, tapos minumura ka pa niya at sinasabihan ka niya Huwag mo ng na masasakit ulitin. na salita, ang pwede mo pong gawin, ma'am, ay pumunta ka po muna po sa PNP Women's Desk. Kung saan po yung pinakamalapit na PNP station sa inyo, may PNP Women's Desk po dyan. Kayo po yung maghahain ng reklamo, kukuhain kayo ng mga katanungan at tutulungan nila kayo para makapagsampa kayo ng kaso sa piskalya. At sila po ang magsasabi doon kung ano ang mga pwede nyong gawin. So dahil wala naman po kayong pera para pangkuha ng abogado, yan po yung isang pwede nyo pong gawin po para ika nga maumpisahan na yung kaso. At don't worry, pag yan naman po inapunta na po sa korte, yung piskal na mismo ang magiging abogado ninyo. So, kaya wala naman ho kayong gagastusin. Ngayon, kung walang women's desk doon at hindi kayo maasikaso, taga saan po ba kayo, madam? Taga Pangasinan po. Pangasinan. O kung taga Pangasinan kayo, pumunta po kayo dun sa City Hall. Kung sa City Hall yan or Municipal Hall, may Justice Hall doon. Hanapin niyo po yung IBP office, yung Integrated Bar of the Philippines. So pag nahanap niyo po yan, meron po silang tinatawag po na mga serbisyo pong libre na nagbibigay sila ng tinatawag na legal aid. So yan, maaari kayo mabigyan ng abogado or matulungan kayong magsampa ng kaso. O halimbawa, lumapit kayo sa PAW office, humingi kayo ng tulong sa isang abogado doon, maaari kayong magpagawa rin ng complaint. At yun ang ipapasa nyo naman sa piskalya at para magkakaroon ng tinatawag na preliminary investigation at kung sakaling naiisip ng piskalya na pwedeng idiretso ang kaso, magpapile naman po siya ng information sa korte. Palinaw po, ma'am?
Opo, malinaw po. Salamat po. Kailangan kasi gawan mo po ng paraan yan dahil hindi ho yan pwede na wala kayong gagawing aksyon. Yung mga karapatan nyo dapat daanin nyo sa korte na dapat daanin nating legal kasi nung araw yung mga ganyan pinapabarang, hindi po tama yung ganun. Ay, O wala kaya po. papakulam. Kasi O nung araw Papakulam. ganun ang pag-iiganti. Oo. O pinapabarang, so yung lalaki nagtataka siya, nauubos yung ulong niya, parang may umuuka, ganyan. Tapos hanggang magbibigay na siya ng sustento. Yung pambabarang po ay hindi po kinikilala ng batas. So kaya mamang gawin nyo mga sinasabi ko, punta kayo sa police Paano po station, pag hanapin nyo ang women's desk. Pag nakalapit na po ako sa police station, tapos po, ngayon po, paano po pag Tsaka nyo na nalaman? din ipabarang. Hindi, joke po. Pagdating nyo po sa PNP women's desk, Joke lang yun. pupunta ka na isa siya pa. Tanong mo lang, saan po ba dito yung nagbabarang? Hindi po, ganito. Pagpunta niyo po sa PNP Women's Desk, ma'am, hanapin niyo po yung officer in charge. Malinaw po. Pagka nahanap niyo na, tatanungin kayo, bakit kayo nandito? Sasabihin niyo, kasi po yung asawa ko po, gusto kong idemanda ng BAUSI o yung Violence Against Women and Their Children Act. Kasi po, hindi siya nagbibigay ng sustento, ginagawa niya po akong kaawa-awa at pinagmumura niya po ako. Hindi mamaya yung mga sinasabi niya pa sa inyo, very demeaning sa inyo, pwede niyo siyang idemanda ng 2 kaso, itinatawag na economic abuse at the same time psychological abuse. 'Di ba? So ang gagawin po ng women's desk po, kayo po ibibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag doon, hihingan kayo ng statement. Yung statement yun na yun ang magagamit nyo para magsampa sa piskalya. Ngayon kung hindi kayo ma-accommodate dyan, hanapin nyo po yung Integrated Bar of the Philippines dyan sa Pangasinan. May makakakilala ako dyan, ma'am. Kung sakaling hindi kayo matulungan ng women's desk, tumawag kayo uli dito sa aming estasyon, iuugnay ko po kayo doon po sa isa sa mga po nangangasiwa ng IDP sa Pangasinan. Marami po tayong kaibigan dyan at gladly po bibigyan kayo ng tulong. Okay po? Opo, Tawagan niyo po kami, mama, pagka walang nangyari sa pulis. Opo. Marami po tayong kaibigan dyan. Opo. Sige Hala, po. ayun. Umabol yung manok. Okay. Thank you. Salamat po sa ating caller galing Pangasinan. At eto, Alright, okay. magandang Yun yata hapon yung- sa mga Attorney? Ano Yan yan, na, attorney? common nating problema yan, di ba, Rico, dyan, yung BAUSI. Kasi Pero naman, ang tanong diyan hanggang kailan ang pwedeng obligasyon ng mga magulang legitimate man o illegitimate? Tama ba, attorney, hanggang magtapos ng college? Pagdating sa Bali education. ganito yan, until he becomes of age o yung legal age na 18 years old, obligado kang ika nga isuportahan ng iyong anak, hindi ba? Ngayon, even after attaining the age of majority, with respect to pursuit of Tagalog, attorney, education, patungkol po halimbawa sa kanyang pag-aaral, kahit 18 na siya, kung magka-college siya, persado ka pa rin po ika nga na magbigay ng suporta sa inyong mga anak. Bakit? Kasi sabi ng batas, ang pagsusuporta sa mga bata o sa mga anak po ay isang obligasyon, Bahagi po yan ng tinatawag na relasyon ninyo bilang mag-ama o bilang mag-ina. So hindi nyo po pwedeng takbuhan yung obligasyon na yan. At kung gano'n ang gagawin nyo, ay maaari po kayong mahabla or mademanda. attorney, paano kung yung 18 years old na nagka-college, working student naman? Kasi nga, binabalansin natin ang interes ng pagbibigay. Ika nga, hindi mo naman pwedeng pigain yung wala ka namang mapipiga, kung talagang mahirap lang naman ang mga magulang mo, hindi mo naman sila pwedeng pilitin na pag-aralin ka, halimbawa sa US, mga ganyan. Hindi naman pwede yung gano'n. Wala na nga silang pera. Kahit nga sa UST man lang yan or sa anumang Ibig sabihin, depende din sa kakayahan ng nagbibigay. Diba? Lagi kong sinasabi ito, kung kayo magdedemanda ng BAUSI, dahil sa feeling nyo kulang yung binibigay ng lalaki, dapat linawin natin bakit kulang, hindi ba? Kung wala naman talagang maibibigay na, hindi pwede yun. Kasi madalas na nangyayari, di ba, may mga callers tayo dito. Gusto nila, sila yung magdidikta kung magkano yung ibibigay. Yung kanilang asawa o yung lalaki, ang trabaho lamang ay driver. Gusto niya ipag-aralin sa IS yung kanyang anak, hindi naman pwede yun. Kasi po ang usapin na suporta, depende una sa lahat sa pangangailangan,
pangalawa, depende rin sa kakayanan Capacity, nung oh. nagbibigay. Correct. 'Di ba? Kasi dati meron akong naging kaso, yung bata ay 1 taon gulang pa lamang, gusto niyang humingi ng 300,000 a month, Why 'di not? ba? Kung tutuusin, ang problema yung lalaki may sweldo naman pero parang 70,000 nga lang yung sweldo ng lalaki. So ibig sabihin, hindi sapat Kaya. yung pera niyang pambigay. Tsaka pangalawa, yung 300,000 na yun, definitely, hindi naman yun ang gugugulin ng 1 taong bata. Saan niya naman dadalhin Oo. yung 300,000? Unless tuturuan mong magkasino yan, di ba? Kaya Correct, magbisyo, correct. So, dapat hindi ba? Wala, i-balance doon sa wala naman 1 taon na capacity. nagkakasino. So, binabalanse talaga yan. Hindi naman pwedeng ika nga pilitin, hindi ba? Ang Right. makikinabang lang yan madalas, yung nanay o Oh, yung tatay, oo. yung nanay na nangihingi. Kasi correct. sa naman, di ba? Kasi Oo. may mga palatandaan, malalaman mo na talagang sobra na Mhm. o kaya talagang hindi para sa bata. Kagaya niyan, 300,000. Ano ba naman, saan naman ang paggastos? Gatas lang naman yan, di ba? Pang-hospital, yung mga pangunahing Diapers. gamit, hindi pa naman Correct. nag-aaral. O hindi mo kailangan, pagka humingi ng 300,000, obviously, yung nanay na ang may gusto noon, medyo sobra naman, hindi ba? Mhm. Parang ako, naalala ko, Possible. kinento ko na ito sa inyo, Ma'am Jen, di ba? Yung tita Chatu ko sa Amerika, Oh. tinanong niya kung anong gustong regalo ni Rafa, yung panganay ko. Oo. Nung araw, yung panganay ko 1 taon pa lamang. Ah. Ano daw damit ang gusto niyang bilhin? Sabi ko, gustong-gusto niya yung gustong-gusto niya yung Calvin Klein na size 30. Di ba? So, Alam na, alam na. Pati obviously para sa akin yun, hindi ba? So Oo. parang Ayan gano'n. po So mga dapat maging malinaw tayo. correct, mga kabatasan, yung lalo na palaging nagtatanong sa atin tungkol sa sustento, di ba? Malinaw po ang paliwanag ni Attorney Edward Chico. Di ba, Rico, dyan, kailangan naaayon yung pag-demand mo ng support dun sa capacity magbigay nung kinakailangang magbigay At sa ng pangangailangan. support. At sa pangangailangan. Alright. At sa Attorney, pangangailangan din. at sa oo. pangangailangan, correct. I-segue ko lang dito yung tanong ni Sunny. Hello po, good morning po sa mga, well, good afternoon na ngayon. Tanong ko lang Sinong po, Sunny to? Yung bang si Sunny to na kakilala ko na taga JCI? Kung si Sunny to from JCI, Sunny, I miss you. hindi yan. Matagal ko na hindi Iba, kasi iba, iba. nakausap. Ay, babae. Oo, Sunny. kasi kung siya naman Ah, hindi ko naman sige. babasahin. Joke. Sabi niya, tanong lang po, sana po ay may sumagot. Kapag po ba ang isang multinational company ay ibinenta sa ibang company, nararapat din ho ba na bayaran din dapat ang mga employee nito base sa tagal ng employee sa kumpanya? Sino po dapat magbabayad nun? Yung nagbenta o yung nakabili? Sabi niya, from original company to company number 2, which is buyer 1, tapos nagkaroon pa ng isa pang buyer, which is Wow. nag-buyer 2. As is lang daw po ang contract at wala pong dapat bayaran sa empleyado, yun po ang sinabi. Can you elaborate, Attorney? Can you Well, explain? ganito po yan. Ang isang kumpanya po, ang tawag dyan ay juridical person. So kung juridical person siya, personality. para din po siya talagang tao, may separate personality siya, so may obligasyon din siya. So syempre, yung obligasyon niya sa general rule, hindi naman pwedeng ipasa sa ibang kumpanya. Di ho ba? Ngayon, ang Yes. problema lang, nagkakaroon kasi dito ng pagbili. So tanong natin, ito ba ay merger? Ito ba ay consolidation? Kasi kung ganyan, ina-absorb ang kumpanya. Ngayon, kung hindi naman binili, ang nangyari halimbawa ay nagsara yung isang kumpanya, tapos nagtayo uli ng panibagong kumpanya na halos parehong-pareho noon, pareho-pareho yung mga tao, pareho yung negosyo, pareho na ginagawa. So, as a general rule, hindi mo pwedeng ipasa yung obligasyon, pero pwede mong tinatawag na ipipierce mo yung veil. Piercing the veil. Ibig Di ba bawal sabihin, yun? you will treat them as one and the same. Mhm. Although magkahiwalay sila supposedly na kumpanya, but the way they do things, parang kaya nagsara yung isang kumpanya para mag-evade ng pagbabayad doon sa mga empleyado. Tapos nung nagtayo ng panibagong kumpanya, sasabihin, teka muna wala kaming utang dahil ibang kumpanya na kami. So if that would be the case, you can pierce the veil. Kasi may mga elemento ang piercing the veil. Una yung tinatawag na control. Ano yung sabihin ng control? Yung pangalawang kumpanya, pinapatakbo siya na parang yung dating kumpanya rin. Na kumbaga hindi lang stock ownership, walang kaisipan itong unang kumpanya na talagang extension at conduit lamang siya ng unang korporasyon. Pangalawa, ang purpose kaya ginagawa yan ay para po
to avoid payment of certain obligations. Kagaya nito, yung bayad dun sa mga empleyado. At pangatlo, yan pong layunin na yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng damage or injury. Ano? So if that would be the case, you can pierce the veil. Pero kung ang nangyari naman po ay merger or consolidation, kasi depende sa pagbili Meron bumili lang ng share. So kung bumili lang ng share, hindi ibang kumpanya yon. Ibig sabihin, it's the same company, nagpalit lang po ng composition ng mga taong bumubuo dun sa korporasyon. What do I mean by that? Halimbawa, ako may kumpanya, hindi ba? Ang nangyari, binili po, yung 90% shares nito ay binili halimbawa ni DJ Rico. So, ibig sabihin, the company remains the same. Ang nagpalit lang, yung may-ari ng stocks. May tinatawag po na successional rights po, ay right of succession ang mga korporasyon. Ibig sabihin, kahit magpalit-palit ng may-ari, it remains to be the same corporation. So kung binili in that sense, automatic, yung bagong kumpanya na yan, na iba na ang stockholder, same company pa rin yan, kaya liable pa rin siya dun sa mga empleyado. Ngayon, kung may merger or consolidation naman, may tinatawag na absorption, may mga requirements din. So ang ginawa ko na lang po, sinasagot ko na lang yung tatlong posibilidad, kayo na ho ang bahalang mamili. Dahil hindi nyo rin naman masyadong nilinaw Ganun talaga. Ayan, nasisi tuloy kayo. Sa Sani susunod kasi. Oo, di ba? Nahihirapan pa ako Ang mga Sani talaga minsan may katok. No, joke lang, Sani kilala ko kapatid mo. Malinaw yung Di pagkaka... ba, ito. Oo. Hindi, kukunin ko yung excerpt nito, papadala ko kay Sunny. Magtataka yun Attorney ba? Edward Chico, makikita tayo mamaya, kala mo. Uy, by the way, singit ko lang. Mga kabatas, si Attorney Edward Chico ay may show po mamaya for ito ay fundraising benefit for our good friend's wife, si Pastora Jane. Diyan po yan sa Cubao, di ba, mamayang gabi. Mamaya makikita-kita kami. Sorry ka, Rico, dyan. Wala Sa ka dito Viva una. Cafe po. Sa Viva Baka kung gusto Cafe, niyo po, punta lang po kayo. 500 pesos lang po, but it will go a long way. Ito po ay para saan Christian nga? stand-up comedy special. Ha? Para po to sa mga kasama nating Kristiyano, Ha? pati po sa mga backsliders. Kasama na rin yung makasalanan. Kasi po sa show na to, magkakaroon kami ng altar call after ng show. Ari ko dyan! Alright mga kabatas, tanong ng kabataso natin, pwede daw bang mag-file ng kaso ang isang may diferensya sa pag-iisip kung nalamaso ang kanyang maselang parte ng katawan? Paano po siya ilalagay sa witness stand? Susunod ho yan dito po sa Basta Batas. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mga kabatas, pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program na ito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot ng PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro, depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tumawag lamang kay Josie Dona sa 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Tutok lang sa Basta Batas at sama-sama nating hanapan ng lunas, hindi butas, ang batas. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube. Sundan ang Basta Batas sa Facebook at YouTube o mag-text sa 0939-431-1244. Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
Okay, tuloy po natin mga kabatas ang libreng payong legal. Pero for this segment, ang second portion po ng ating libreng payong legal dito sa Basta Batas with nag-iisang attorney ng bayan na ang kanya pong height ay 5'1". Hininervyos ako sa mga ginagawa mo ng ganyan, Miss Jen. Pambawi Hininervyos ako lang. para sa'yo. Pambawi Si Ma'am lang. Jen 4'6". Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Hindi, alam naman ng mga kabatas natin na hindi yan totoo. Yung Ay, alam na ako ba natin na totoo yan. Yung pang unang tanong natin dito sa ating, yung susunod nating tanong ay lagyan natin ng konting arte, lagyan natin ng drama. Hango po ito sa totoong tanong ng kabatas natin. Pero I'd like to welcome back ulit si Antonio Baez ng De La Salle University. Last week na nila, next week eh. So, yung ating mga interns. Alright. Okay, pasok natin si Attorney, itong tanong. Antonio, are you ready? Wala kang audio. Are you ready? Antonio! Antonio! Kanina pa kita hinihintay. Bakit ngayon ka lang? Oy, bakit si Karina yung nandun sa video? Teka lang, sandali. Ay, inaayos pa. Hindi, sandali. Mga kabatas, Kala ko tuloy Antonio. Hindi. Kasi babae yun sa frame kanina. Hindi, si Antonio po ay taga De La Salle University Yeah. dito po sa Manila. Nice ni attorney yung kanyang video, Bruso. Mga kabatas, ito po yung bago nating paandar sa Basta Batas. Magkakaroon po tayo ng Basta Batas Kwento Serye. Kwento seri. Ba't ka natatawa? Nakakatawa. Seryosong tanong to Oo nga po. Okay, Antonio. Got it. Okay. Hello, attorney. Kung sakali pong nagawa po ito, nakadampi po o nalamas ang may selang parte na dede po. Take 2. Sandali. Take two. Inaaman ng konti yung bed. Dramahan pa ng konti. Sige, miss. Mm-mm. Bakit Kunyari- naman napakaselan ng topic, tapos diyan pa dadramahan? Okay lang maselan yung topic. Pinili niya yun eh. Gusto niya. Take Sige, go. two. Take 2. Kung sakali pong nagawa po ito, nakadampi po o nalamas ang maselang parte na dede po at ang biktima po ay medyo may kulang sa pag-iisip, ano po kaya ang pwedeng maging depensa doon o bilang ng taon ng pagkakakulong? Yun yan? Yes po. Short lang. Okay. Yun na yun, oo. Basically, attorney, no, nalamas yung dede. Bakit mo gina- Okay, game. Attorney. Ano sabi niya daw yung... So, attorney, Ano sinabi niya? nalamas po yung dede. Verbatim po na sinabi yun. Okay. Well, unang-una sa lahat, hindi ka ho basta pwedeng maglamas ng dede nang walang pahintulo. Diba? Ngayon, yung kaso mo ho dyan, di totoo, ang kaso mo dyan, Okay. depende. Kasi kung halimbawa may may halo siyang may halo siyang pagnanasa. Ang tawag dyan ay acts of lasciviousness. Yan na. Ibig sabihin, ikaw ay hinaharas sexually. So, maaari siyang makulong for acts of lasciviousness kasi nangihipo siya. Hindi nga lang hinipo, nilamas pa. Pero kung halimbawa, yung panglalamas naman ay walang halong sexual, it could amount to unjust vexation. Depende kung sa ginawa. Meron kaso dati kasi sa Korte Ganon? Suprema, ginawa yung alleged na pangahalay sa loob ng simbahan. Tapos nung na-contextualize Ay. nila, it was really more on kumbaga a reason other than a desire to sexually harass the person. So, but as a general rule, pag nalamas ka ng dodo, ibang ibig sabihin yan. Malamang ang layunin yan talaga ay sexual, lalo pa kung sinubo o hinima, attorney, siliba. Sandali. So, Attorney, syempre, baka- masama po yun. Oo. Attorney, pero... Hindi kasi masama yun eh. You're not supposed to do that. Oo. Ngayon, kung ginawa mo yan, pwede ka mademanda. Ang problema, papaano kung yung biktima ay wala sa katinuan ng Paano mo pag-iisip? ilalagay sa So, witness syempre, stand? mahirap po siyang... Okay, mahirap siya talagang ilagay sa witness stand. Kailangan mag-antay ka doon sa panahon na may tinatawag na lucid interval. Paano Kasi yung kung- lucid interval, yun po yung panahon
na maaari siya makapag-testify ng maayos. Na ibig sabihin, maikikwento niya yung totoong nangyari. Alam nyo kasi sa batas, ang isang witness po is allowed to make his perception known. But your perception would definitely be altered kung medyo wala kang katinuan sa pag-iisip. And besides, hindi lang naman po siya din ang kailangan mag-testify. Yung mga taong nakakita, yung mga taong may alam, Paano kung and wala? they can also, of course, offer their testimonies. Kung wala, syempre, titiyakin natin na kapag nagbigay siya ng testimonya, binigay niya yon sa isang panahon na ang kanyang pag-iisip ay handa para magbigay nito. Yung nga tinatawag na lucid interval. Kasi mahirap siyang pag-testify kung nasa state siya ng insanity dahil mahirap siya talagang malaman ng katotohanan dahil hindi niya maipapahayag yung kanyang perception. But there are, of course, ways of doing that. Pero attorney, question, kung halimbawa, ito siya talagang, there's no moment na meron siyang lucid interval. Yun talagang ganon, yung condition ng Ang niya. problema na Paano kasi niya, yun? syempre, ang problema, yung testimonya niya, syempre, hindi masyadong magiging malinaw, Ay, di ba? kawawa Kasi naman. wala siya kakayanan magbigay ng tamang facts, no? Mm-mm. Di ba? Pero, pwede rin naman siguro, hindi ko alam I haven't done that kasi hindi kagaya ng mga bata. Ang mga bata kasi, they can make their perceptions known. Kaya lang, sa isang paraan na hindi kagaya ng pagpapahayag ng isang matanda, di ba? And there are ways of doing that to elicit the truth from them para malaman ang katotohanan base sa nakita nila. Kasi pag testigo ka, kinikwento mo yung bagay na nakita mo, yung mga bagay na alam mo. At yung mga bagay na nakita at alam mo, dapat tumpak, di ba? Correct. Siyempre, kung may kasiraan ng pag-iisip, mahihirapan talaga. Pero kadalasan pag may kasiraan ng pag-iisip na ganyan, may mga taong nakakita naman at even circumstantially, baka maaaring makapagbigay po ng kwento Oo, o alright. testigo. Halimbawa, attorney, may nakita doon o merong CCTV sa area kung saan nangyari yun. Pwede bang gamitin yun as evidence? Pwedeng gamitin yung CCTV, pero para maging admissible yan, kinakailangan yung kumuha ng CCTV ay ipepresent mo as a witness. Bakit? Yun. Kasi sa ating electronic evidence rule, siya po ang magse-certify na totoo ang CCTV na yun ay kanyang kinunan at lahat ng makikita no doon ay base talaga doon sa katotohanan na nasagap or nakuha ng CCTV. So, unless merong testimonial support, yung pong CCTV, wala po yan tinatawag na probative value, hindi yan admissible. Kaya nga, di ba, minsan may nangyayari, traffic altercation, meron taong kumuha ng video, di ba? Kailangan i-present mo yung kumuha ng video. Kung Hindi pwedeng you just rely on the video. Oo. Correct. Kung hindi kasi, may posibilidad na baka tampered yung tinatawag na video na yun. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na electronic evidence rule. Attorney, dun sa binanggit mo kaninang acts of lasciviousness, ilang taong pagkakulong ito kung sakasakali mapatunayang guilty nga yung suspect at yung Hindi ko na maalala kung ilang investigation? taong pagkakakulong kasi hindi ko namang ginagawa yan. So, tanungin natin si DJ Rico. Alam mo ba, DJ? So, pero definitely, hindi siya kasing taas ng halimbawa ng rape, di ba? Kasi ang rape could even result into reclusion perpetua, di ba? So, mataas ang kulong talaga. Kasi iba yung ni-rape, di ba? Ay, ito, sakto. May Siyempre, pero tanong. kung acts of lasciviousness, ilang taon din naman yan. Hindi ko lang maalala kung Pero may pagkakakulong. kung gaano katagal. Ngayon, kung babayaran nyo, research natin, pwede naman. Pero Libre kasi. pero kasi hindi naman importante kung gaano kahaba yung kulong di ba? Attorney, So parang sige. ito kasi may tanong dito, sakto Rico dyan, no? Hindi ko lang alam kung paano basahin to. Korean yata tong character na to Gaano daw ba katagal ng resolution kapag rape case? Yung kaso kasi, alam nyo, pinapadali naman ng Korte Suprema, no? Meron na tayong continuous trial now, so mahirap na magpa-postpone, di ba? Hindi na ganun kadali. At ang mga korte ngayon, very vigilant sila sa paglalatag ng mga dates para magkaroon ng kaso, so mas mabilis na, no? Ang problema lamang talaga, may mga realidad na mahirap pa ikakatakasan. Una sa lahat, napakadami ng kaso na hinahawakan ng isang korte. Pangalawa, ang daming pwedeng mangyari sa presentasyon ng ebidensya, nagkakasakit yung abogado, o kung magkamisa, nagkakasakit yung testigo. So, pangatlo, may mga pagkakataon din na walang pasok. So, ito mga bagay na ito, di ba, ay nakaka-contribute kung bakit tumatagal ang kaso.
So minsan pwedeng abutin ng 1 taon, tapos na, minsan 5 taon, minsan 7. 'Di ba may mga joke pa nga na yung kaso, pinamana nung tatay dun sa anak. Tapos dun niya daw pinagtapos yung anak niya kasi napakahaba talaga ng mga kaso eh. 'Di ba may apo ka na, hindi pa tapos, Totoo. mga ganyan. Totoo po yan. So, Oh, depende but kung forme. as a rule, in fairness to the Supreme Court has been trying to adopt ways to facilitate the resolution of cases para mapabilis. Kaya nga lang, very litigious ang mga Filipino kasi. Ang mga Pilipino, konting bagay nagdedemanda. Demanda. May mga oo. korte, biro mo, ang kaso niya 2,000, naka-pending. So, syempre, Oo. hindi mo naman pwedeng dinggan lahat yon. Hindi naman pwedeng may hearing palagi. So, Aha. minsan, ang mangyayari, may hearing ka ng January. Diba? Ngayon nga, Mm. dahil continuous trial tayo, in fairness, sunod, minsan 2 sa 1 buwan, Oo. minsan sa 2 buwan, kompleto na. Kaya lang pag marami silang hawak na kaso, ang hirap talaga. O kaya Oo. minsan may seminar si Nakapila eh. judge, Mm. o kaya minsan may sakit si fiscal, Oo. o kaya may sakit yung abogado. Nangyari yan eh. Naalala ko dati may isang kaso, nagkasakit yung testigo, so hindi pwede. Mm. Kung hindi naman Sumunod. pwede yung testigo, nag-LBM naman yung abogado, so walang abogado. Di ba? O, LBM Oh, talaga. alright. Pagkatapos noong sumunod naman, si judge naman may seminar. Yan O hindi na naman nga. pwede. Oo. Noong sumunod naman, hindi naman pwede si fiscal. Mm. Di ba? Tapos Mm. noong ikalima, namatay naman yung testigo. So, yung mga Mas ganun. seryoso. Ang Ang sakit hirap naman eh. yan. Oo nga. But these are existing realities we cannot do away with. Kasi very litigious talaga ang mga Pilipino. Mahilig tayo magdemanda at magreklamo. Which is why, Attorney Rico Jan, dito papasok Mm. po ang basta batas. Kaya kung meron po kayong gustong maayos o may paglilinaw na kailangan sa batas or sa issue, welcome na welcome po kayong isangguni yan sa amin, and then we will find a way para po kayo ay mapag-ayos kung nasa within our capacity. Syempre, sa pamumuno po yan at direction ng walang iba kung hindi si Attorney Edward Chico dito sa Basta Batas. Di ba, Rico Pero Jan? syempre, yan po ay sa ilalim po ng paggabay ng aming pong ama, ng kinikilala po naming leader, ang isang tao po na talagang responsable kung bakit nagkaroon ng basta batas. Mm. Yan ay walang iba po kundi si Sir Noel Galvez. Yun o. Yun o. Yun o. Diba? Alright, next question natin, Rico Jan. Alright, ito. Tanong dito, pwede daw bang ipabayad, attorney, sa magulang ng mga bata dun sa nasirang windshield ng sasakyan? Ang damage daw ay 6,500 pesos. Nabato kasi ng mga bata yung windshield at nabasag. So, pwede daw bang ipabayad dun sa mga magulang yung 6,500? Pwede daw bang i-divide? Well, syempre po, no, dahil ang mga magulang po, kung kayo ay may parental authority sa inyong mga anak, bahagi po ng pag-exercise na yan ay tiyakin po na talagang minamatyagan yung maigi ang inyong mga anak. So if a child would commit an act of negligence or pagpapaya at nagdisulta ng damage or injury sa ibang tao, ang maaari pong singilin po ng danyos ay maipapasa po yan sa mga magulang. Kaya yung mga magulang, wag niyo po basta hayaan yung anak ninyo na kung saan na lang lumalabas, hindi nyo alam kung anong nangyayari. Kasi pagka nakagawa po yan ng isang sakuna for aksidente, kayo po ang panananagutin sa batas. Ano? May isang kaso nga dati, di ba, may baril pala yung tatay nakuha. So, nakapatay yung bata. So, ang naging may pananagutan noon, yung mga magulang. Sa minor de Kaya edad to, dapat, di ba, Attorney? mag-iingat tayo. Para sa mga minor de edad? Pag minor de edad, syempre. Pero kung 40 ni anak nyo, syempre siya na yun. Hindi naman Sana tama na 40 pagbayarin nyo, na oy, tapos kayo pa rin. 40 anyos na. Hindi ba? Oo. Rico Jan, yung ito naman, Attorney, yung ating susunod Lalo na na. kung 60. Lalo na kung 60 na yan, tapos yung nanay ay 80. Uy, wag So, naman. Oo. Hindi naman pwedeng ipasa Uy, pa yun sa 80. speaking of, diba? speaking of senior, sabi may nag-text dito bigla, kabatas. O, di ba? Alam na kung sino. Walang iba kung hindi ang nag-iisang kilabot ng, ng Muñoz, Nueva Ecija, si Mr. Alberto Pascual. O, di Yun, ba? oh. Kuya Abet, kamusta na? Magkikita kayo ni next Hello, week Kuya Abet. Balita ko Kailan tayo pupunta sa kay Kuya Abet, Attorney Rico? Mag-iihaw yan ng mag-iihaw siya ng fish.
O ha? Di ba Anihito. pinangako ni... Let's go. Hindi, ayoko kumain nun. Ano Anihito. ka? Tilapia, yan, tilapia. Yeah, bangus. tilapia. Wag dito. Ayoko nun. At Iyo. saka 3 kilong liempo. Pwede. With kimchi. Kaya pinangako mo yun sa amin. Anyways, at saka alam niyo mga kabatas, dyan po sa mga kabatas natin from Nueva Ecija, gustong-gusto ko pong sumakay sa kalabaw. Oh, di ba? Nakasakay na ba kayo sa kalabaw? Para makapag-aral nako, ka. Makapag-aral ka Yes, sa farm. Na sumakay ng kalabaw. Oo. Oo. Anyways, mga kabatas, yung pong susunod natin na intern na alalayasan na kami by next week. Ay, syempre pa rin from De La Salle University, si Paulo Manyalak. Paulo, Yun, Paulo. yung ready na natin, Victor, yung ating bed ulit. Maya-maya lang doon ng konti kasi adjust pa rin. Ang tangkad kasi nitong batang to. Uy, sana all matangkad. Ha? Sana all. Nangaano ka? Hindi, sana all lang sinabi ko sana all. Oo nga pala, sorry. Oo, Hindi ako sabi- nakapagbusina. Huwag mo sabihin, nanalo ka sa DJ debate, Rico. ha? DJ Rico, pag may, Oo. be sensitive, pag may kaharap kang 4-6, huwag kang basta-basta ganyan magpapagsasalita. So ano na, so Hiyang-hiya ako. quits na kami ni attorney. Huy. Isa na Pero lang. pag nakita niyo naman si Ma'am Jen, ang height niya parang mga 4'9 kasi mataas ang takong eh. So, pag tinanggal yan, 4'6. At Edward Chico, isa Ano pa! dapat yung gawin mo? Ang dapat yung gawin mo, yung parang bamboo. Alam mo yung bamboo na hinahawakan, yung bamboo na Kaya wala na tinutugtungan. Ayun, sigurado malaki ka doon. Yung parang nasa Venetian, Magpagawa ka kay Kuya Abet dun sa farm. Oo, sa farm. Uy, hello, Paulo Laurena ng Muñoz. May farm yan Yan, dyan. Okay, yung susunod nating tanong ay babasahin po ni Paulo Paulo. Manyala. Paulo. Pakion naman. Magandang hapon po. Ayan. Magandang Ang hapon papa ko din. po ay isang tenant na nagbabantay ng lupa for almost 50 years pero wala pong formal na kontrata. Malakas yung bed. Si Papa at yung may-ari lang lupa po kasi yung nagkaroon ng kasunduan. Sinabi po sa amin, dyan kayo titira sa lupa ko forever. Yun ang kasunduan nila face to face, sir, pero wala po silang pirmahan sa barangay. Nag-usap-usap lang sila. Pero nakakalungkot po kasi, sir, kasi pinalabas nila na hindi daw nagbabantay si Papa nung lupa. Tapos ngayon, pina-ejectment nila si Papa. Binenta nila yung lupa na hindi man lang sinabihan si Papa. Ang kinakatakot po din namin ngayon ay baka paalisin na kami nung may-ari or nung nakabili ng lupa at hindi kami bayaran kasi nga daw ho, hindi daw nagbabantay si Papa ng lupa. Yung nagbenta po kasi ng lupa ay anak nung may-ari pero buhay pa po yung may-ari. Nasa ibang bansa lang po. Ngayon po, papaalisin kami nung nakabili ng lupa. Attorney, ano po ba ang dapat gawin or dapat namin gawin kasi hindi nila kami binayaran at wala kaming area na pinatayuan ng bahay. Hello. May solusyon po ba doon, sir? Pwede po ba namin mapatawag yung nanay nila which is yung may-ari na nasa ibang bansa po ngayon? Naku. Tony. Alam mo, mahirap yan eh. Sabi ko nga, sinabi. ginawa sa kanya yun. Oh my God. Nagsilbi siya doon. Tapos hindi ko yata kaya sagutin ito. No. Pero ang galing. Ano, seriously. Galing niya, galing. Seriously, Good yung job, mga Paolo. ganitong Okay. pagkakataon, ano. Ang problema kasi, alam niyo po, may mga bagay po na kahit sa feeling natin may karapatan tayo, mahirap ipaglaban, ano. Unang-una yung usapin ng lupa. Siyempre, kung sino ang may-ari ng lupa at ang titulo ay sa kanya nakapangalan, siya lang po ang may karapatan na mag-decide kung ano ang gagamitin po sa lupa na ito. Siya ang karapatang mag-decide kung sino ang patitirahin niya, kung sino ang paalisin niya, at siya lamang po ang merong kapangyarihan na para gawin ito. So kahit nag-usap pa yung tatay at yung dating may-ari na pwede siyang tumira forever, hindi ho pwede yun dahil iba na ang may-ari. Tama ba ako? Nag-iba na yung may-ari?
So, hindi po natin Oo, pwedeng correct. i-enforce yan sa kanya. Pangalawa, sa batas po, meron pong specific period. Hindi po pwede ang forever. Wala namang forever sa mundo. Ang forever lang po si Lord God at si Enrile. Other than that, wala pong forever. Di ba? May g- So kaya hindi pa pwedeng sabihin na pwedeng kang tumira dito ng pangmatagalan, di ba? Pwede mo sabihin hangga't buhay si Enrile, pwede kang tumira, pwede yun. hanggat, Mahaba yun. hanggat may ipis. Mahaba yun, oh. 30 years may enjoy nyo pa Uy, yan. ang ipis Pero forever hindi din po yun. pwede, hindi po pwede yung ganun, hindi po pwede yung ganun, hindi ba? Mm-mm. Mas maganda sana kung dinonate. Kaso hindi valid yung donation dahil wala silang tinatawag na deed of Deed of donation. Nagkakailangan niya ng formal requirements. Dapat may kontrata ng pagdodonate talaga at may acceptance. Wala yun, so hindi valid. Ngayon, kung ikukonsidera naman na pagpapaupa yan, pwede kayong umupa dyan at gamitin ninyo. Ang problema sa pagpapaupa, kung wala pong kasulatan, month to month lang yan. Mhm. Ibig sabihin monthly, pagkatapos ng isang buwan, pwede kang paalisin. So sa bandang huli, talagang wala kayong magiging karapatan laban po sa isang tao na totoong may-ari ng bahay na yan or ng ari-arian na yan, maliban na lamang kung yung pinapanghawakan nyo ay may legal basis. Mhm. As I said, hindi naman pwedeng donasyon dahil wala namang deed of donation. Wala. Hindi din, kung pagpapaupa man yan, di tapos na yan. So, Mm-mm. sa bandang huli, hindi sa inyo yan. Ganun talaga. Pagpasalamat nyo na lang na naipatira yung inyong ama na kahit pa paano nakatira siya doon. At kayong mga anak, syempre, kailangan maghanap na kayo ng ibang bahay. Yun ang pwede nyo na lamang gawin po talaga dito. Yan. Kala ko itutuloy eh. Pang maala-ala mo. Galing. Hindi. Galing eh. Galing. Ayan, okay, alright. Rico Jan, next question. Uy, sandali lang, bago ang lahat, mga kabatas, patuloy po kayo nakikinig sa libreng payong legal ng attorney ng bayan, si Attorney Edward Chico, dito po yan sa Basta Batas. Kasama pa rin si Rico Jan Ferrer and yours truly, Jen Galvez. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, promise, hahanapin ko po talaga yung telepono para meron tayong ulit na free load or GCash. Okay, Rico Jan. Oh, ano Ayun. number ba? Ano Nawala oras na ako pala eh. natin, ma'am? Yung Wala ka sa akong cellphone. Wala akong 257, attorney. Yung tungkol dun sa Ayun, konti na lang pala. yung number 20, sandali. Yung yung Dicer, Rico Jan. Oo nga, hinahanap ko nga. Number 24. Yun, kaya naman pala. Anonymous yan. Uy, wow. Medyo Ano mahaba-haba. yung dicer? I know, right? Oo. Sige, okay. Merchandiser Go. siya sa isang store. Nagkaroon daw siya ng charges sa store. At hindi po dapat sa akin yung charge na yun sa dati pong merchandiser noong taon 2022 pa. Pumasok daw siya dahil sa agency nila noong 2023. Ang pinagtataka daw niya is bakit daw nagka-charges hindi naman dapat sa kanya daw yun. Ang sabi pa dito, ang problema po doon, simula nung pagpasok ko dito sa agency namin, wala naman po silang sinabi or binigay na kasulatan na pag nag-absent ka dito, ay magkakaroon ka ng charges. Din nagreklamo ko sa coordinator ko at doon sa mas mataas na coordinator, kinumplain ko po yung about sa charges. Yun nga po, sabi na matagal na daw yun na charges, yun ang sabi sa akin nung mas mataas na coordinator. So, ang nirereklamo niya is nagkaroon daw siya ng charges na hindi naman dapat sa kanya. Dapat daw doon sa dating merchandiser. Paano daw ba ang gagawin niya? Baka So, daw hindi ibig niya maibigay sabihin, yung ang tanong 13-month lang pay niya, niyan, mga benefits. mga ganun. Ang tanong lang yan, may charges po na dating merchandiser. Nagawa po yun nung panahon na siya pa. Ngayon, ako po bago lamang sa akin sinisingil. Ano pong gagawin ko? Oo. Ngayon, ayoko na. Haba ng tanong. Yun lang yun. Ang Sabi ko ikli-ikli. na eh. Sabi ko na. Hinahaba-haba. Hindi, Yun lang yung actually, tanong niya. na-meet. No, but seriously, Ah. ang tawag dyan, evidentiary in nature. Ano yung sabihin evidentiary in nature? Depende kung sino yung may mas mainam na ebidensya na maipepresent, mailalahat. Kasi syempre, para sa kumpanya, ikaw ang liable dyan. Para sa'yo, hindi akong liable dyan kasi yan ay charges pa nung dating merchandiser bago ako. So kung may ebidensya ka na malinaw na
na maipapakita mo, ipaglaban mo yan kasi hindi naman tamang singiling ka sa mga bagay na hindi naman dapat ikaw ang magbabayad. Ganun lang kasimple po yan. Nag-promise daw attorney na ibabalik daw yung mga na-i-charge na yon, pero hanggang sa ngayon daw wala pa. Ay, i-follow up Eh, niya. Oo. maaari kang magreklamo kapag ka hindi syempre binalik yan dahil hindi naman dapat makuha yan ng kumpanya dahil hindi naman yan na hindi naman sila entitled dyan dahil hindi naman ikaw ang may obligasyon. Yun. O pagkatapos baka kung sakasakaling i-follow up daw nila to, baka raw sila biglang tanggalin sa trabaho. Oo, minsan kasi attorney binabawian eh. Paano yun? Ay di bawian mo din. Ganun talaga ang gagawin mo dyan. Bawian Bawian lang. lang. Bawi lang. Dapat seriously, as I said, nobody can remove you from your work unless it is for a just cause. Correct. So, ito naman sila na nga ang hindi nakabayad, papaalisin ka pa. Huwag kang matatakot personalin kung wala ka namang ginagawa. Kasi kahit anong pamimersonal, kung walang basihan yan, ay hindi naman nila yan maisa sa katuparan. Hindi ba? Eh, bakit ka naman papaalisin o tatanggalin sa trabaho dahil lamang naniningil ka? Eh, pwedeng gawin lang yun kung pabaya ka sa opisina, nagnakaw ka, hindi ka pumapasok, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Pero kung ginagawa mo naman lahat, dapat magreklamo ka. Actually, ito yung mensahe natin sa ating mga kabatas. Totoo naman na kapag may katwiran, ipaglalaban mo talaga yan. Huwag mong hayaan na manahimik ka na lamang at hayaan mo na lamang na gawin nila ang gusto nila kasi hindi tama yan. Pangalawa, kung hahayaan mo sila, masasanay sila. At pag nasanay sila, may mga similar na incidenting mangyayari na ganun pa din ang gagawin nila. Kawawa din yung mga magiging biktima pa. Kaya ipaglaban niyo po yan, huwag kayong matakot. Ngayon, kung sakaling kayo i-threaten na tatanggalin sa trabaho, as I said, may karapatan kayo, hindi ba? At meron silang batas maipaglaban na yan. pwedeng sandalan, attorney. Oo. Yesterday. Alright. Rico Jan, pasok ko lang ang ating last intern na magbabasa ng real-life question po ito mga kabatas ha. Oo. Dinadramahan lang namin ng konti para sa aming Correct. preparation ng Basta Batas Kwento Serye. O, di ba? Karina! Okay, go. Teka muna, sandali. Yung ating, dapat meron tayong drama din na, bed. Di ba? Okay na ba tayo, Victor? Victor. Victor. Madrama talaga na, Ben. Ayan, Gusto ko madami. madinig. Yan. Bre, lakasan mo doon ng konti kasi Ayan. Konti. Ayan, konti. Game, go. Pasok. Basta batas. Attorney Edward Chico. Dito sa amin, di namin mahuli ang nagsisiga ng dried leaves. Tinataon nila na around 11 p.m. or 4 a.m. yung patulog na yung mga tao. Minsan kasi, may naririnig akong nagwawalis gamit ang walis ting-ting. Di ko naman akalain na magsisiga sila ng ganong oras. Magigising na lang ako na amoy siga. Kasi pag gabi, ako, open ang windows ko. Pero screen windows naman. Hala, grabe, amoy usok sa room ko. Ano pwedeng gawin para masawata ito? At anong pwedeng isampang complaint sa kanila? Thanks. Okay, sino yung sumulat? Ay, huwag natin banggitin. Sino yung sumulat? Sino yung sumulat? Ano number na dito? Sabihin mo na yung pangalan. Sandali, Kahit first hanapin name ko. lang, kahit hindi naman natin kilala eh. First name lang. Yana po. Anong pangalan? Yana po. Ano? Yana. Yana. O sige, may tugtog pa ba tayo? Okay, pasok ang bed. Yana. Siyempre, alam ko naman, nahihirapan ka. Pero ganito yan eh. Hindi ko na makayanan, hayaan niyo. No, seriously. Mahirap. No, seriously. No, seriously, as I said, Uy, in as fairness, I said. attorney, naka-screen yung window naman niya. Okay, go. But as I said, seriously, mahirap kasi yung mga ganyan, lalo na sa mga kapitbahayan. So, ang unang-unang dapat gawin mo dyan ay magsumbong ka sa barangay. Kasi yung barangay, maaari silang makialam. Kasi hindi mo malaman kung sino ang may gawa eh. Hindi ba? Siyempre, mahirap naman kung, di ba, iba, pinapa-Jessica Soho pa yung ganyan. Oo nga. Yung hindi nila malaman kung sino yung nagsusuga. Nagsisiga. Oo. Nagsisiga. Actually, Nagsisiga. attorney, di ba dapat Kasi bawal papatawag yan? nila si Ed Calawag ba yun? Alam mo si Ed Hindi Calawag? ko kilala siya. Spirit. Pero attorney, Questor. di ba dapat bawal yan kasi meron tayong Clean Air Act? Hindi, actually, Depende yata sa nakaka-annoy ka depende kasi sa yata mga sa mga kapitbahay mo. That could be a source of liability against you, kasi pwedeng pumasok sa unjust vexation Yan yan. naman. Pwede rin niyang pagbabayad danyos kasi lalo na kung halimbawa merong naapektuhan.
Pero pinakamagandang gawin, dahil hindi mo alam, pumunta ka sa barangay, reklamo mo. Para mabantayan din ng barangay, o kung homeowners yan, yung homeowners, makapag-issue doon sa mga kapitbahay na bawal magsunog. Kasi tamad ka namang magbantay. Kung binantayan mo, hindi malaman mo na kung sino nagsunog. So, hindi reklamo mo Gabi na lang. naman Ikaw din kasi. Gabi daw. Gabi, tsaka Ay, di madaling wag siyang araw, matulog. Tingnan attorney. niya para mahuli niya na. Ito naman. Unang-una, bakit kasi nagsusunog ng ganong oras? Ang Oo weird nga, din di naman ba? kasi, Gabi. di ba? Oo, tapos may naririnig daw siya nagwawalis. Ano ba yan? Oo. Sa madaling Mm. araw or hating gabi. Tapos Anyways. walang tao. Ay, ayoko na ng gano'n. nako. Di ba, usapan na yun. Ay, nako. Oo, hindi, Sorry pala kanina, hindi ko na dramahan, hindi ko na dinig yung bed eh. ganun Kaya ba? hindi ko siya Di madramahan. bali, next week, oo. wag ka mag-alala. May Next week, pag nasa studio tayo. magpapatuloy po ang Basta Batas kwento serye. But, May nagtatanong dito, sabi, sino po yung asawa ni Yana? Sabi ni texter natin. Hindi ko rin alam. uy, Si Yano. Wala pa. oo, uy, Si kamusta, Yano. si Yano, kamusta dyan sa yung mga kaibigan natin dyan sa Baguio? Rico Jan Ferrer. Alright, mga kabatas, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng libreng payong legal. Pero kung kayo po ay meron po mga katanungan, pwede pong mag-text sa ating Basta Batas Healthline. Sana po mahanap na Wala mo. 0939-431-1244. Or habang wala pa yan, pwede po kayong mag-message sa ating pong Facebook Messenger at sa Facebook page. Alright, dito pa rin po, mga kabatas, ang inyong Basta Batas. Kabatas, may gusto ka bang malaman tungkol sa batas pero hindi mo malaman kung kanino ka magtatanong? Kailangan mo ba ng malinaw na paliwanag ng magaling na abogado? Sinong malalapitan mo? May sagot dyan! Narito na ang Libreng Payong Legal sa Basta Batas Podcast. Libreng Payong Legal sa Basta Batas Podcast is aired weekly on Spotify. Basta Batas is a public service legal radio program of Vanguard Radio Network. Heard on radio, seen on Facebook, YouTube, X, and TikTok, broadcasting live every Friday 2 p.m. to 3:30 p.m. Hosted by Attorney Edward Chico, Rico John Ferrer, and Jan Galvez. Basta Batas text hotline is 0939-431-1244. Email us at info@bastabatas.com. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Kasi ang gustong mangyari ng batas, dinidiscourage tayo na magkaroon ng anak ng walang asawa, magkaroon ng anak sa kabit, kasi nakakasira ito dun sa konsepto ng pagpapamilya. Ang ginawa ng batas, tiniyak na lang na mas konti ang pribilehiyo na binibigay sa batas sa mga illegitimate children, which I think is wrong, di ba? Wala na makasalanan yung mga bata, pero unfortunately, yan po yung umiiral na batas. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. You're tuned in on Basta Batas, heard on radio, Spotify, podcast, and seen on Facebook, YouTube, X, and TikTok. Proud founding member po ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Live po tayo sa mga sumusunod na Vanguard Radio Network stations. 1188 DZXO AM, Cabanatuan City, Nueva Ecija. 95.9 Big Sound FM, Baguio City. 95.3 Big Sound FM, Kawayan City, Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao City, Cagayan. 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union. 101.3 Big Sound FM, Solano, Nueva Vizcaya. 88.7 Big Radio, Tagbilaran City, Bohol. 107.7 Big Radio, Bungabong, Oriental, Mindoro. And 1395 DWMG AM, Solano, Nueva Vizcaya. Alright, we're back. Magandang hapon sa mga kabataso natin na nanonood po sa atin sa ating live, and of course sa mga nakikinig po sa kanilang mga radyo habang kayo po ay nagmimerienda, nagkwekwentuhan, nagmamarites, umiinom ng kape, soft drinks at Ayun. tubig. Hello po sa inyo. Okay, alright. Habang nag-merienda sila ngayong hapon, pag-usapan natin, Attorney Chico and Rico Jan, yung mainit na usap-usapin ngayon sa buong Pilipinas, yung pag-uwi nga ni Mary Jane Veloso. Bigyan lang natin siya ng context yung dun sa mga hindi nakakaalala na mga kabatas natin kung ano yung nangyari. Si Mary Jane Veloso po, kung matatandaan nyo, ay isang OFW na naaresto sa International Airport dyan sa Indonesia noong 2010. Dahil nga po na may
may natuklasan sa kanya na 2.6 kilograms ng shabu ba to? Heroin. Oh, okay, heroin. Ang Heroin. sa kanyang bagahe. Ngayon, sabi ng pagkatapos ng 6 na buwan, nilitis nga po yung kaso ni Mary Jane. Tapos, binigyan siya ng sentensya na death penalty at nakatakda sana siyang bitayin noong 2015. Gayon pa man, hiniling po ng dating Pangulong Noynoy Aquino, mamaya may papakita po kaming picture sa inyo. Never before seen pala itong picture na to. Inilabas po ng Rappler. Yung picture ni Pinoy kasama si dating yung yumaong DFA secretary my former boss Albert Del Rosario. Ang sabi pinakiusapan, syempre nag-usap yung dalawang presidente, which in fact yun po ay pag-break ng naturing na diplomatic na protocol. Kasi hindi normally daw po ginagawa yun ng isang presidente ng bansa. Pinagbigyan naman ng Indonesian government ang hiling ng dating Pangulong Aquino para sa isang temporary reprieve o suspension of execution dahil nakatakdang tumistigo si Veloso laban sa kanyang mga recruiter para sa human trafficking naman na kaso dito sa Pilipinas. So bagamat malaki na ang posibilidad na makauwi si Veloso, marami pa rin daw kailangang linawin sapagkat wala pang formal na kasunduan ang Pilipinas at Indonesia sa nasabing kaso na ito. But as of this morning, ang message po sa amin ng DOJ ay tinatapos lang nila, fina-finalize lang nila yung remaining details ng negotiation na to, and then hopefully they can give a more complete information sa usapin pa rin ng laban ni Mary Jane Veloso. Attorney Edward Chico, tanong ko lang, kung ang kaso ay nangyari sa Indonesia. Okay. Ma'am, dyan nasira lang yung aking phone. So kayo po muna ha. Babalik po ako. Okay, sige po. Sige. Alright, attorney. Madagdagan Okay, ko Rico lang, John. Miss Jen, itong si Mary Jane Veloso, na-recruit ng dalawang mag-asawa na recruiter. Nakakulong At pinadala na, di ba? Ayon sa pag-uusap namin ni kasamang Armand Galang sa Vanguard Balita, ito pala, na-recruit siya para magtrabaho sa Malaysia. Ngayon, pagdating niya ng Malaysia, wala palang trabaho naghihintay sa kanya doon. So, ilang buwan, nanatili siya doon for quite some time. Pagkatapos, merong isang lumapit daw na isa pang recruiter na sinabing, wala ka palang trabaho, parang sinabing, walang trabaho dito. Kung gusto mo, doon ka na lang sa Indonesia. Ang ginawa nitong nung taong yun, pinagamit ngayon yung maleta. Yung maleta ang pinagamit sa kanya na doon na lang niya ilagay mga gamit niya. At doon nga nagkaroon ng natuklasan doon sa Indonesian airport na meron pala nakaipit doon sa maleta. Kaya well sa akin my personal opinion kung doon nangyari yung pangyayaring yon. At dito sa Pilipinas, nakakulong naman na yung recruiter, dito sa Pilipinas, baka pwedeng mapakiusapan for halimbawa pardon, pero tatanungin natin kay attorney yan, Miss Jen, dahil ang proseso merong baka may kasunduan na kasi death penalty ang hinatol kay Mary Jane At very sa strict Indonesia. po, Diba? Oo. Very strict po ang Indonesia sa kanilang death penalty law. Para mang sinabing Singapore, very very strict yan pagdating dyan. At meron din silang death penalty na batas, di ba? Rico John, I think itong kay Mary Jane Veloso, alam nyo mga kabatas, ang kanyang, paraan ng pagpatay or yung paghatol ng sentensya na death penalty is I think through firing squad. Parang si Rizal, parang ganon ang dating. Okay, I think meron tayong video clip na nakuha natin from your interview sa Vanguard Balita with Armand Galang and Rico John Ferrer. Pakinggan natin po yung nanay ni Mary Jane Veloso na taga Cabanatuan to ha, dyan po sa Nueva Ecija, mga Novo Ecijano. Alright, Victor. Pilipinas para ikulong
parang hindi naman na yata dapat kasi alam naman nila na biktima lang si Merkin at alam na rin nila na umamin na si Christina at alam na rin na tulong na si Christina ng habang buhay, nakulong na. Kaya pagka dapat daya na pagka pinauwi na si Merkin, diretso na dito sa amin. Kapag nailipat na doon sa bansa na bali dito sa Pilipinas si Mary Jane, may karapatan naman yung bansa natin na magdesisyon kung patatawarin na niya o ano kung magiging natin. Eh di napakasaya po, napakasaya pagkagaling po ang mangyayari. Dahil yun na po talaga ang iniintay namin na mangyayari. Basta Batas. Alright, Yan ayun. si Nanay Celia, yung nanay ho ni Mary Jane Veloso. At madagdagan ko lang, Miss Jan, sabi go nga ni kasamang Arman Galang, nung in-interview niya, excited nga itong nanay ni Mary Jane Veloso na makauwi na ho sa bansa ang kanyang anak. Pero sana nga raw, diretso na sa kanila. Pero ang buti nga, naipaliwanag ni kasamang Arman na may jurisdiction naman po ang Pilipinas sa kay Mary Jane bilang isang citizen ng ating bansa. At hindi naman natin pababayaan na kung ano man ang gagawing proseso, talagang babantayan ho ng ating mga kababayan sa pag-uwi ho niya. Mga kabatas, wala tayong death penalty ha. Yan po ay na-overturn. Na, di ba natanggal na yan sa ating saligang batas? Wala na po yan. Yes, wala Alright, na. andito na si Attorney Edward Chico. Paliwanag lang niya kung bakit ganun, Attorney. Kailangan pa ba siyang ikulong dito? Doon naman sa Indonesia nangyari ang kaso? Well, actually kasi yung kaso niya dito ay nag-traffic siya ng droga, no? At mahigpit kasi ang Indonesian government laban dito. In fact, this would amount to imposition of the death penalty. Pwede ka nga mapatay, no? Ika nga, pwede ka mag-suffer ng death penalty kapag ginawa mo yan. Pero dapat wag natin kalimutan that at the end of the day, si Mary Jane ay biktima naman ng human trafficking. So yung human trafficking po, hindi kailangan pinilit ka, hindi kailangan pinersa ka, no? Enough na yung vulnerability mo ay tinake advantage of. Siyempre, sa kaso ni Mary Jane, hindi naman siya mayaman. Binibigyan siya ng pagkakataon na kumita. So may mga lokong tao na ginamit siyang mule, no? Para ika nga imadala ang mga droga na ito. So alam naman natin yan eh. But the problem is, sa batas ng Indonesia, the fact remains na kulang yung ebidensya para maipalitaw niya yan. The fact remains na siya yung nagdala ng droga. So kaya nung nagkaroon ng kaso, ang hatol sa kanya ay bitay because of drug trafficking. Ngayon, ganito po yan. Meron po tinatawag na exercise of sovereignty ang mga bansa. Anong ibig sabihin nito? Ang mga bansa po ay may pagkakataon sila na magdetermina o gumawa ng mga bagay-bagay dahil sila ay isang bansa na may soberenya at malaya. So kagaya ng Indonesia at Pilipinas, kung gusto nilang mag-usap para po makommute yung sentence sa lipawa ni Mary Jane para ito'y mapababa mula sa death penalty at maging life imprisonment na lamang, pwede po nilang gawin yan at hindi yan pwedeng questionin. And in fact, honestly, kung gusto nga sanang bigyan ng pardon ng gobyerno ng Indonesia si Mary Jane, pwede naman. Kaya lang, syempre, ayaw nilang gawin yon dahil nga yung pagpapatupad nila ng batas tungkol sa droga, they don't want to set a bad example, to send the wrong message. So, ang ginawa na lang, pinagbigyan, from death penalty, gagawin na lamang na life imprisonment. Ngayon, kung life imprisonment yan, by the same act of sovereignty, yung dalawang bansa pwedeng mag-usap na, sige, dadaling ko na lang dyan si Mary Jane para dyan niya na lang ipagpatuloy yung kanyang pagkakakulong ng habang buhay. Siyempre, pagdating naman sa Pilipinas, in the same vein, maaari naman gawin ng presidente sapagkat yan na may nakalagay sa saligang batas at sa mga batas, nabigyan siya ng tinatawag na pardon para na gano'n siya naman ay makalaya na. So, ganito po yung prosesong nangyari dito. Dati nga, may mga palit-pato pa eh. O, sige, bibigay namin itong tao na ito. Ito naman nayangan namin. Naalala mo yung basketball player na nahula rin sa droga sa Russia? Hindi ba ganun na nangyari doon? May mga negosasyon din, may mga concessions din. And actually, kung ano maging desisyon ng Indonesian government, pwede naman. It's an act of sovereignty. Diba? Kung gusto nilang palayain, pwede din. Kaya syempre, binabalansi din nila yon dahil maigpit nga sila sa batas na yan.
ayaw naman nila makita ng taong bayan nila na very lax yung treatment. Correct. So kaya ginawa na lang life imprisonment. Tapos, dadalhin dito sa Pilipinas. At sa Pilipinas, maaari namang ipardon ng Pangulong Marcos yan. At kung gagawin ng Pangulong Marcos yan, ika nga action na ni Pangulong Marcos yan. Wala nang kaugnayan doon yung presidente ng Indonesia. Ayun. Pero gaano katagal, attorney, yung pagbibigay ng pardon ni President Ay, mabilis lang yun. BBM? Pagdating dito, mabilis lang yun. It's as a matter of course, that would be done. Oo. Kasi ang sabi nung ni Nanay Celia, yung nanay ni Mary Jane Veloso, kung ikukulong daw siya dito sa Pilipinas, hindi naman daw sila papayag na kasama niya na nakakulong doon yung recruiter nila na yung nagrekruta yung nakasunod. Definitely that would be a concern, pero hindi naman yung gagawin din dito. Siyempre kapag alam nila na nakalagay naman sa alanganin siyempre ang kanyang buhay. Sayang naman yung seguran ng gobyerno. So I'm pretty sure madali nang gawa ng paraan ng mga bagay na yan. Ayun. Okay, sana po mapabilis nga ang pagbibigay ng pardon. Sana una syempre mabigyan ng pardon, pangalawa mapabilis yung proseso. Mas mapabilis pa para at least tuluyan na talagang ma-enjoy ni Mary Jane Veloso yung kanyang kalayaan. Hindi ba, attorney? Okay. Ako, ang sa akin lang mga kabatas, sana ma-address pa ng government, lalo na ni Secretary of Justice, si Secretary Boying Rimulya, yung problema talaga na, yung mas malaki na problema na as a result nitong ito nga ang nangyari kay Mary Jane, yung drug trafficking, human trafficking, at saka yung mga iba pang problema na hinaharap ng ating mga kababayang OFWs, 'di ba? Yung iba diyan na sa death row din hindi ba? Sana mabigyan din ng kaukulang pansin 'yon. All right. Attorney Edward Chico, Rico John Ferrer, I think dumating na tayo sa point na kinakailangan na nating mag-wrap up because ihing-ihi na po ako. Yan ang sinasabi ko. Inom kasi ng inom Oo, kanina. pero syempre, bago ang lahat, meron po tayong konting paalala mula sa ating sponsor, Rico John Ferrer, di ba? Okay, Yeah. go. Rico John! Ay, okay. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Alright mga kabatas, pinaigting ho ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalaang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot ng PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tumawag lamang kay Josie Donna sa 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. You know, sandali lang totoo ba to, the good life? Sabi dito, Rico Jan, sa ngayon po, excited na si Nanay Celia na magluto ng adobong baboy at Yun. inihaw na isda. Sabik na raw si Mary Jane sa mga pagkain ito. Totoo ba to? Oo. Dahil Oo, magaling tsaka sa sinundan Indonesia niya, lang. ano, Totoo to? Sinundan niya si kasamang Arman Gala ngayon. Excited na nga raw. Baka yun ang favorite ni Mary Jane, adobong baboy. Kasi at wala saka nga baboy inihaw na dun sa isda. Indonesia. Muslim sila. Oo, Kayo diba? naman. Oo, Totoo so- ba yan, Arman?
Oo, bay, magandang hapon kay kasamang Arman. Na Oo tuwing nga. na tuwing alas 7 magkasama kami sa Vanguard Balita. Oo. Yan po ay napapakinggan network-wide sa Vanguard Yes. Radio Network. Okay, Attorney Edward Chico. Pero bago ang lahat, bago po tayo lang mamaalam, gusto ko pong i-congratulate ang ating President, ang Vanguard Radio Network President and CEO sa pangalawang pagkakataong pagkakaluklok po sa kanya bilang President ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Hey. Pilipinas. Walang iba kung hindi si Noel Galvez. Mr. Noel Galvez, congratulations to you. Siya po ang incoming president ng KBP. And then, of course, gusto ko pong pasalamatan yung si Attorney K. Templo Nuevo. In English, New Temple. Char. O, diba? Attorney K, siya po ang head ng RDO. Dyan sa BIR 56, RDO 56 sa Calamba, Laguna. Napaka-efficient po ng branch na yan. Kaya nakakatuwa kasi alam mo, ang unang maiisip ng mga tao is yung pag BIR na, usaping BIR, naku, may lagayan dyan. Ay, you know what, I can tell you, ako po mismo, wala po akong na-witness at wala po kaming ganong klaseng experience. So, natutuwa po ako kasi I really wanted to see it for myself para ma-share ko po sa inyo mga kabatas yung aking naranasan. And of course, kaya ma'am, yung admin assistant nila si Miss Judith, na sabi niya, 19 years na siya nagtatrabaho dyan, first time lang daw niyang makakuha ng commendation mula sa yours truly, Basta Batas. Kasi kung may tama, purihin. Kung may mali, di punahin. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Alright, Rico John. Judith, si Ma'am Judith, lagi ba nababayaran ang Judith? Ha? Good afternoon. Ang Good corny mo. afternoon. At saka si Ate Haina, galing silang Bicol. Sabi niya, sabi ni Kuya Abet, galing daw sila ng Bicol, long drive. Si ate Oy. mo, tawang-tawa sa inyong tatlo. Kami rin. Alright, Nako. Rico John Ferrer. Alright. Okay, go ahead. Pati ko lang mga nanonood sa atin at saka mga nakikinig na rin, yung mga nag-comment ko sa atin sa ating Facebook Live. Maraming salamat. Sabi nung ating kaibigan, thank you Basta Batas sa answer po. Sheila Pelagio, hello sa iyo. Si Neneng ba to? At saka si Gemais TV. Gandang hapon sa mga kabatas watching dito sa La Union. Sabi at Susan Ocampo Soriano. Oo. Maraming Uy, si salamat. JV Valdez, nagpapabati Oo. siya. Hello Dun- JV, nandun daw sila sa saan ba sila? Nasa Barangay Sapang, Buho, Palayan City, Nueva Ecija. Happy birthday daw today kay Acting Provincial Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Nueva Ecija, kay Fire Superintendent Marionito Bulandos. Ayan. Ayun. Happy birthday po, sir. Sir, Mabuhay po magandang hapon po sa inyo at happy birthday. Mag-iingat po kayo sa pagpatay sa mga sunog, okay? Yung sunog po siguraduhin ang patayin, hindi po yung mga pasaway. Buhusan niyo ng tubig yung mga pasaway. Correct. Oo, Oo, para ano. alright. Alright, Okay. mga kabatas, ay dyan na naman tayo. Ito na naman po tayo. Kita-kitsa naman tayo. Lagi po tatandaan na hindi po dahilan ng pagiging mangmang sa batas para ito po ay labagin. Alamin po ito tuwing Biyernes dito po sa inyong programang Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer na nagsasabing maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. Chris, At syempre po, ito po si Attorney Edward Chico na nagpapaalam sa inyo. See you next Friday. Yo. naghahanda na po siya sa kanyang kotse. Yan. Tumutunog eh. Tumutunog eh. Alam niyo na, pagka talagang gumugulong ka sa pera, yung kotse mo tumutunog ng ganon. Ito po si Jen Galvez na lagi nagpapaalala, kung may tama, purihin, kagaya ng ginawa natin sa BIR. Kung may mali, punahin nyo rin. Alam nyo, karapatan nyo yan. Until next week, heard on radio, Spotify, seen on Facebook TV, Facebook, YouTube, at saka po TikTok, and sa X. Huwag niyo pong kakalimutan, samahan niyo po kami sa susunod. Makikita niyo na kami sa TV, malapit na yan. This is your Vanguard Radio Network. Important reminder, the opinion and views of the host and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network and its management. Basta Batas. Basta Batas! Basta Batas!